I-share ko nga sa inyo ngayong araw mga mamis kung paano nga ba ako maglinis ng aking bituka at magpalit ng colostomy bag sa tuwing ako lang mag-isa at walang tulong ni daddy. Pero syempre, bago ko nga simulan ang paglilinis ng aking bituka, kailangan nga ay maganda ko. Charot! Wala naman talagang connect yung paglilip tint ko at pag-iipit ko dito sa buhok ko, pero sinama ko pa din dito sa video na to. Pinakaunang step nga na ginagawa ko sa tuwing ako ay maglilinis, syempre kailangan kong ihanda yung mga kakailanganin ko. Meron ako ditong adhesive spray, at syempre meron din akong tissue, meron din akong alcohol na hindi pwedeng mawala, at syempre ang pinaka-importante ang aking wipes. Nagbago na nga pala ako ng ginagamit kong brand ng wipes kasi nga mas napapamahal ako doon sa isa. Kaya dito na lang ako sa isa kasi mas malalaki at saka mas madami. At syempre ang pinaka-importante is itong aking colostomy. At ang isa sa mga hindi pwedeng mawala sa tuwing ako ay naglilinis is itong mga plastic na itim na ginagamit ko sa araw-araw. Nasaktuhan nga na dumating din to kanina ng mga bandang tanghali, kaya naman ito at may magagamit na ako. Etong plastic naman na to ay nabibili ko lang niya ng 21 o 25 pesos at pagkatapos 50 pieces na siya. Kaya pala itim ang pinipili kong plastic para nga hindi naman nakakahiya sa mga magko-collect ng basura. Inamihan ko na nga din yung bili ko niyan para nga isahan na lang yung shipping fee or delivery fee. Nung naihanda ko na nga yung aking mga kailanganin sa paglilinis, ito nga hayaan nyo ako na i-share ko nga sa inyo itong aking tiyan. Ito ang tinuturo ko sa aking bandang kaliwa, ayan yung tubo sa loob ng katawan ko. At yung tahi ko naman sa mga nagtatanong kung gaano nga ba kahaba, mula sa baba ng aking puson hanggang dito sa aking dibdib. Hindi ko na maitaas pa pero hanggang taas pa yan mga mamis. At syempre dito naman sa aking kanan yung aking bituka nga. Kapag ako lang pala mag-isa ang naglilinis, ang ginagawa ko nga ay pinapasok ko itong upuan dito sa CR para nga makaupo ako. At pagkatapos chinecheck ko nga yung sabon doon kung meron pang laman. Dahil kung wala na ay kailangan ko munang kumuha ng panibago. Pag okay na nga, naipasok ko na yung upuan sa CR, isa-isa ko naman nang ipapasok itong mga hinanda ko nga kanina para sa paglilinis ko. Bukod pala sa isang alcohol na ginagamit ko sa kamay, meron din kaming nire-refillan dito sa CR. Etong alcohol naman na nire-refillan namin sa CR, pinang-spray naman namin yan sa colostomy bag bago namin ilagay sa loob ng plastic para itapon. At kapag okay nga at ready na ako, sunod ko namang gagawin ay mag-alcohol na nga ako ng kamay ko. At pagkatapos naman ay kukuha na ako ng wipes doon sa pinaka-pouch. Leto talaga yung madalas kong gawin sa tuwing wala si daddy at ako lang mag-isa at kailangan ko nang linisin yung bituka ko. Etong wipes naman pala, naghahanda na talaga ako ng mga nakalabas na para nga hindi na ako nahihirapan na hugot ng hugot dito sa pinakalagayan niya. At para nga hindi masyadong aksayado sa wipes, ang ginagawa ko nga sa wipes na yan dahil masyado siyang malaki ay ginugupit ko siya sa gitna. Hindi rin kasi talaga biro ang presyo ng mga wipes kaya naman hanggat maaari gumagawa ako ng paraan para makatipid ako sa wipes. May mga nagtatanong at mga nagsasabi nga na delikado daw yung paggamit ko ng wipes sa paglinis ng aking bituka. Huwag nga kayo mag-alala mga mamis kasi nga ang gamit ko namang wipes ay unscented. Nai-ready ko na nga yung wipes, nai-ready ko na rin yung plastic sa gilid na pagtatapunan ko ng mga wipes kapag katapos kong ipuna sa bituka ko. Ito na nga sunod kong gagawin ay kailangan ko lang tanggalin yung colostomy bag. Kung napansin nyo nga kanina mga mamis ay sobrang lobo na yung colostomy bag. Kaya nga pala yun, lubong-lubo mga mamis ay dahil yun sa hangin na nanggagaling sa aking bituka. Nung natanggal ko na nga yung colostomy bag ay sinimulan ko na nga maglinis ng aking bituka. Kung napansin nyo nga mga mamis, bago ako magsimula maglinis ng aking bituka ay napakarami ko talagang kailangan ihanda. Itong paglilinis kong mag-isa sa CR ay hindi ko talaga to laging ginagawa. Sobrang dalang ko lang talaga gawin na maglinis ako mag-isa ng aking bituka. Isa kasi talaga sa pinakaayaw ni daddy ay yung ako ang maglilinis mag-isa. Kaya hanggat maaari talaga kahit madaling araw ay talagang kailangan antayin ko siya. Kapag ako lang kasi mag-isa ang naglilinis ng bituka ko ay naabot talaga ako ng 1 oras o 1.5 oras dito sa CR. Sa paglilinis ko kasi ng bituka ko ay hindi pwedeng basta linis lang. Lalo na sa pagitan or sa paligid niya, kailangan talaga mga mamis ay sobrang linis niya. Para nga na sa ganon ay hindi ako magka-rashes o magkasugat sa paligid ng aking bituka. At pagdating naman sa colostomy na pinaggamitan ko, kailangan din talaga ay sobrang linis niyan. Sinasabon talaga namin yan ng maigi at pagkatapos sinisprayan namin siya ng alcohol bago namin siya ilagay sa plastic bag na itim at bago namin itapon. Sa mga gantong bagay kasi mga mami sa hindi lang sarili ko yung iniisip namin. Iniisip din kasi namin yung mga magkokolekta ng basura namin.
Alam naman natin mga mamis na yung mga nagkokolekta ng basura, kapag nagkokolekta sila ay talaga namang hinahalungkat din nila yung mga basura natin dahil tinitingnan nga nila kung meron pa silang pwedeng makalakal. Kaya pagdating sa mga basura namin, ihiwalay talaga yung pinakabasura namin at hiwalay yung mga lagayan ko ng colostomy bag pati na rin ng mga wipes ko. Pag natapos ko na nga maglinis ng bituka at nalinis ko na rin yung colostomy bag na ginamit ko, ang sunod ko nga gagawin ay bubuksan ko na nga tong panibagong colostomy bag. Sa mga nagtatanong nga kung ano ba yung gamit kong brand na colostomy bag, Surgitech yung gamit ko. Ito kasing brand na to, hindi talaga ako dito nagka-rashes or nagkasugat sa palibot ng tiyan simula nung ito yung ginamit ko. Bali, ang ginagawa ko nga pala dito mga mamis, kung napansin nyo nga ay maliit lang yung butas niya, kailangan ko pa nga siyang gupitin para medyo mas lumaki pa yung butas. Kailangan kasi na mas malaki ng konti yung butas noon kaysa sa bituka ko para nga kung sakaling idikit ko na siya ay hindi didikit dun sa bituka ko at hindi mai-irritate yung aking bituka. Natanggal ko na nga yung nakadikit kanina sa aking tiyan, tapos dinikit ko naman na yung nakita nyo yung ginupit ko kanina. Patagilid nga pala yung pagkabit ko ng aking colostomy bag. Kaya patagilid para nga pag matutulog ako, pag tumatagilid ako sa aking kanan, hindi ko siya nadadaganan or hindi siya nakalaylay. Sa pagtulog ko mga mamis, 2 higalang yung pwede kong gawin. Isang patihaya at saka isang pakanan. Hindi ako pwedeng kumaliwa dahil nga kung napansin nyo kanina yung tinuro ko ay meron akong tubo sa kaliwang katawan. Hindi kasi pwedeng madaganan yon mga mamis kasi nga baka mabasag siya or masira or mawala sa pwesto. May mga kagaya nga din ako na nakalabas yung bituka na tinatanong ako kung masakit daw ba yung aking bituka. Hindi naman masakit yung sa akin mga mamis kahit nga medyo maipit pa siya. Siguro mga mamis depende na lang din talaga sa sitwasyon or naging sakit natin. Ako naman kasi talaga mga mamis ay wala naman talagang kaso yung bituka ko. Wala naman talagang problema yung mga organs ko, sadyang nadamay lang talaga. At ulitin ko nga mga mamis sa pangatlong pagkakataon, hindi madali yung gantong sitwasyon or gantong kondisyon. Pero wala nga akong no choice kundi tanggapin na lang at wag dibdibin. Bali natapos na nga ako maglinis ng aking bituka, ang sunod ko namang ginawa, niligpit ko na yung mga pinagamitan ko at pagkatapos nag-half bath ako. Pag ako lang kasi talaga mag-isa ang naglilinis ay sinisigurado ko na nakapag-half bath ako para siguradong buong katawan ko ay malinis. At pagkatapos nililinisan ko na rin yung upuan na ginamit ko, nililinisan ko na rin yung bowl pati na rin yung tiles dun sa CR. Pero kapag kasama ko naman si daddy or tinutulungan naman niya ako maglinis ng bituka ko, pagkatapos niya nga linisin yung colostomy bag ay ganun din yung ginagawa niya. Kinukuskus niya din maigi yung bowl pati na rin yung tiles sa CR. Sobrang matrabaho at ubos oras nga yung ginagawa ko sa tuwing kami naglilinis ng bituka. Pero okay na nga din yun mga mamis, para nga nakasigurado kami na malinis ako at malinis din yung kapaligiran namin. Alam ko nga habang napapanood nyo to, nagtataka siguro kayo kung paano nga ba namumuhay ng normal yung mga gaya ko. Syempre mahirap at hindi talaga madali. Lalo na kung hindi naman pare-parehas yung dahilan kung bakit nailabas yung mga bituka nung gaya ko. Meron kasing iba na inalabas yung bituka nila dahil meron silang mga cancer. Meron namang iba na hindi sila makadumi or walang butas sa puwet kaya inilabas yung bituka nila. At meron namang iba nagkamali ng diagnose at nagkamali ng pagkakaopera gaya ng sa sitwasyon ko. May iba naman na hindi nang pwede ibalik sa normal yung kanila at meron din namang iba na pwedeng mabalik sa normal gaya nung sa akin. Pero syempre, kung tatanungin nyo nga ako kung kailan ko ba may papabalik ng normal yung sa akin, yun ang hindi ko din alam. Alam ko, nasabi ko naman na talaga sa inyo yung dahilan kung bakit hindi ko pa napapabalik sa normal yung sa akin. Minsan nga ay napapaisip na lang ako kung bakit nga nangyari sa akin yung bagay na to. Sa tanang buhay ko naman ay hindi ko talaga naisip na magkakasakit ako ng malala at mangyayari sa akin to. Dahil kung makikilala nyo nga ako sa personal mga mamis, ako talaga yung tipo ng tao na hindi nyo akalain na magkakasakit. Ops! Bago pa nga ulit tayo mapunta sa dramahan, ayoko na nga mag-iyakan pa tayo dito. At dahil nga tinatamad na ako magsaing at magluto ng ulam para sa akin, naglagala nga lang ako ng kamote para nga may laman yung tiyan ko bago matulog. Bali, inilahat ko na nga yung kamote para nga pag nagutom ako ng madaling araw ay meron akong kakainin. 1 kilo talaga yung kamote na yan at yan na nga lang yung natitira kaya nga niluto ko na lahat bago pa abutan ng sira. Si Athena naman ay nag-cereal na. Ayaw niya nga rin kumain ng kanin kaya yun hinayaan ko na nga lang siyang mag-cereal. Naalala ko dati nung bata ako, pag kumakain kami ng gantong kamote, sinasasaw pa rin namin sa asukal kahit nga medyo matamis-tamis na yung ganito. Bigat-bigat naman to sa tiyan. Kumuha nga lang ako ng 3 piraso at pagkatapos pumesto na ako dito sa harap ng computer para panoorin yung mga boyfriend kong Koreano. May share ko nga lang sa inyo mga mamis, paborito ko nga pala itong mga BTS. Naalala ko kasi nung time na nalaman naming may sakit ako, ito yung madalas kong napapanood. Lalo na nga nung nasa ICU ako mga mamis, yung nurse na nagbabantay sa akin ay lagi siya nagkapatugtog ng mga tugtog ng BTS.
Kaya naman kahit nahihirapan ako nun sa ICU ay kumakanta pa rin ako sa isip ko at sinasabayan ko yung mga kanta nitong mga BTS. Bukod talaga kay daddy na nagpapakilig sa akin araw-araw, ito rin talagang mga BTS na to ang isa sa mga nakakapagpakilig sa akin. Pero sa totoo lang talaga mga mamis, kapag ako nakakaramdam ng lungkot, ang ginagawa ko talaga ay nagkapatugtog ako or pinapanood ko talaga yung video nitong mga BTS. Dati nung wala pa akong sakit, kapag nakakaramdam nga ako ng lungkot, ay umaalis kami ni Athena at nagpupunta kami sa mga kaibigan ko. Pero dahil hindi na nga ubra sa akin yung gano'n at hindi na nga ako pwedeng umalis basta-basta dahil sa kondisyon ko, eto mga BTS na nga lang yung lagi kong pinapanood.